And once again, I would like to welcome you in Word for the World Christian Fellowship Maine midweek service. Okay? Praise the Lord. Sige po, meron po ba tayong kasama dito for the first time ay nakasama po natin dito po sa midweek service? Meron po ba? For the first time, you would like to raise your hand. Ayan, praise the Lord. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Ayan. Meron bang nag-invite po sa Kanya? May mga kasama po ba kayo? Sige po. Ayan. Sige po. Kung may nagsama po sa inyo, pwede rin po kayo tumayo. Bro, may we ask just to stand up for a second? Yan. Thank you, Lord. Sige po. We just like you to stand up po so that we can recognize you. Our brethren could recognize, and at the same time, we will bless you with prayer. Okay po ba yun? Sige po, extend po natin kamay po natin sa kanila. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Dalangin po namin, Lord, na katagpuin niyo po sila. Panginoon, hindi po aksidente na nandito po sila. Bagkus, Lord, alam po namin na meron ka pong plano sa buhay po nila. Lord, katagpuin niyo po yung kanilang mga pangangailangan. Holistic, Lord, physically, emotionally, socially, spiritually, financially, socially. Lord, alam niyo po yung kanilang mga pangangailangan. Dalangin namin, Lord, kayo po mismo mag-reveal ng inyong perfect will sa kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, maaari na po tayong maupo. Happy Valentine's! Okay, so tapos na, no? I think Brother John talked about love last Wednesday. Today naman, let's talk about divorce. Hindi, wala pong biro. Alam niyo po, nagbibiro ako. No, let's talk about divorce. Okay? Meron naman divorce sa Philippines? Wala. Wala pa. Parang gusto mo yata, ate. No. This is a census. I will just hayaan natin mapakinggan natin to. This is coming from PSA, Philippine Statistics Authority. Tama ba? Philippine Statistics Authority. So, pakinggan niyo po ito. In 2023, there have been a decrease in registered marriage. Ibig sabihin po, hindi na po nire-rehistro yung mga kasal. Ibig sabihin, hindi na nagpapakasal ang mga Pinoy. There were 414,213 registered marriages nationwide. But that is a decline of 7.8% from 2022. So, ibig sabihin po, bumaba. Okay? In 2024, preliminary data also showed a drop in marriage registrations from 371,825 compared to 2023. Ulitin ko po, ibig sabihin, hindi po nagpaparehistro ang mga nagsasama. Okay? The median age, ito na po. Pag sinabi pong median age, ito po yung edad na kung saan nagpapakasal po yung mga Pinoy. The median age for marriage is about 28 years for women and 30 years old for men. Lalong tumaas. Dati si Pastor Dick, sinasabi niya sa akin, Brad, ako nga 23, kinasal na ako. Ikaw 27, di ka pa kinakasal. Sabi ni Pastor Dick sa akin. Sabi niya, imaginein mo na lang yung mga anak mo, baka mamaya nagko-kolehiyo sila, tas ikaw retired ka na. Paano mo sila paaralin? Sabi niya gano'n. So ibig sabihin ngayon, mas lalong late nang magpakasal. Maraming factors yan, huwag na natin pag-usapan. Okay, divorce is not legal in the Philippines. Ang meron, legal separation, annulment. Okay? Ano po yung annulment? This is the legal method to end a marriage so parties can remarry. Pwede ulit magpakasal. But the process is costly, mahal po, and masyadong mahaba ang proseso. Now, between 2015 and 2020, censuses reported legal separation and annulment cases rose from 1.2 million in 2015. Yun na po yung cause. Now, in 2020, it is now 1.6 million. So, tumaas magkano? 100,000 every 5 years. Grabe po, no? So, hindi na po nag-annulment. Ayaw na nila noon, ayaw na nila ng legal separation. So, what they are doing right now is that they have what you call mutual agreement na lang. Hiwalay na tayo.
No? Sa'yo yung panganay, sa akin yung bunso. O kaya, sa'yo siya, weekdays, sa akin siya ng weekends. Speaking of mga anak, di ba? Tingnan po natin, yung census naman ng mga nagli-live-in. Tingnan natin to. This is when a couple living in means a couple lives together like husband and wife without marrying, hindi nagpapakasal. According to 2020 census data, about 14.7% of Filipinos were in common law or in living-in arrangements. So, less than 15% ng ating population in marriage. Trends show cohabitation rising rapidly over decades. Tignan po natin to sabi niya, among women, mga kababaihan, taas ang kamay, mga kababaihan, yan. Among women, 15, as early as 15 years old, nagli-live-in na. 15 to 49 years old, live-in partnership increased from 5% in 1993 pa to, to 19%. So from 5% to 19% na po ang mga nagli-live-in na mga individuals aging 15 to 49 years old. And for younger people, ages 15 to 24 years old, about 12% live with a partner outside of marriage. So, yan po. Another one, tingnan din po natin to. Single parents. Yung mga never married. From 2020 PSA census, around 40% of Philippine population ages. Bumaba na to. Nung nakaraan tingin ko, 13 lang. Ngayon po, 10 years old may nabubuntis na. 2020 PSA to. Okay? Of the never married population, never married individuals outnumbered married also. So, ano po yung nais na ipahayag dito sa bansa po natin? Dati po, napakamayumi ng ating mga kababaihan. Dati po, talagang respetado ang pagdating sa marriage. Minsan sina-shotgun wedding pa nga, di ba? Nabuntis mo! Pakasalan mo yan! Ganon kaagad. Di ba? Pero ngayon, hindi na po ganon ngayon. Marami na pong mga factors kung bakit hindi na ikinakasal just for the reason na nabuntis mo. Marami nang isinasaalang. Marami nang kino-consider ang mga parents. And I know some of you know these cases right now at ito na po yung kalagayan ng bansa natin. Ito yung kakaharapin natin in the future decades, in the future of our sons and daughters, and this will increase more. Ngayon, anong gagawin natin bilang Kristiyano? What is our response on this? Pupush na ba natin yung divorce? Nakaraan si Brother Jano, no? Sabi niya, kailangan magmahal tayo katulad ng pagmamahal ng Panginoon. Maybe that's one of the good na result ng pagiging Kristiyano, na ipaglaban natin ang ating pag-ibig, ipaglaban natin ang ating marriages. May I know from the congregation who are the married people? Taas kamay. Praise God. Pwede palakpakan natin yung mga married. Okay. Siyempre, taas din ang kamay ng mga single pa. Mga single po. Wow! Sige po, single. Yan. Okay, widowed. Widowed ba? Ayan, widowed. Widowed. Taas kamay, widowed. Iba, feel na feel yung pagiging single doon, oh. Yung part na yun, oh. Single daw, oh. Okay. So, alam niyo po, ito pong panahon po natin, no? Sad to say, sometimes the contracts are just papers. Hindi na siya ganong pinahalagahan. Actually, may nakita po akong reels sa Facebook na sabi nila, matatag naman yung marriage namin kahit walang papel. Okay na yun. Actually, sabi niya, mas bonded pa nga kami mag-asawa kaysa yung mga kinasal talaga ng totoo.
Wow! Is that true? Marriages nowadays become so hard. Kapag nahirapan na sa pag-aasawa o sa buhay may pamilya, ano solusyon? Hiwalay. Ang bilis. Alam na alam nila sis dito. Yun kaagad yung solusyon. Diba? Kaya alam niyo po, let's open our Bibles on Matthew chapter 19 verses 1 to 12. Jesus was challenged by the Pharisees about divorce. Tignan natin to. Tayo po tayong lahat, basahin natin salita ng Diyos. Okay, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at dooy pinagaling niya ang mga may sakit. May ilang pariseyong lumapit sa kanya na humanap ng maipaparatang sa kanya. Tanong nila, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya ito palayasin? Sumagot si Jesus, ipinahintulot yun ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong mga asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya'y nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa na mangalunya o adultery. At siya'y mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Sinabi naman ng mga alagad, ito yung mga disciples, sabi niya, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, sabi niya, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay sinilang na may ganitong kapansanan, ang iba namay dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa inyong mga salita. At dalangin namin, Lord, maunawaan po namin kung ano po ang nais nyo ipahayag ngayong gabi. Maraming salamat po, Lord, dahil kayo po ang author ng marriage. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayo maupo. Ang title po natin ngayong gabi ay Covenant, Commitment, Calling of the Kingdom of God. So, sagutin po natin itong tanong ngayong gabi. How does King Jesus define faithfulness in marriage and singleness in His kingdom? Paano daw po binibigyan ng kahulugan ng ating Panginoong Hesus ang kasal o ang pagkakaroon ng asawa at pagiging single sa kaharian ng Panginoon? So, unahin po natin. It is the kingdom foundation. God designed marriage. Ang Diyos po ang nagdisenyo ng kasal. Sabi po dito, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tingnan po natin dito yung mga sinabi ng ating Panginoon.
direkta po. Nung siya po ay tinutokso, sabihin po natin na tinatrap na po ng mga Pariseo, which is very, sabihin natin, aral na aral pagdating sa salita ng Diyos. Ang sagot po ng ating Panginoon, hindi sa kasalukuyan, hindi yung kung ano yung nangyayari ngayon. Sometimes when we answer questions like this, we will base our answers what is happening in the present. But look at Jesus Christ. Jesus Christ is somewhat like traditionalist. Sabihin natin na bumalik siya way back. Sino po dito yung kapag nagsasalita, alam mo nung araw, ganito kami. Alam mo nung araw, ganyan. Sino po dito yung ganon? Ayan, di ba? Parang ganito si Jesus Christ nung nagsalita dito. Nung araw, ito yung itsura ng marriage. Ito, ganito yung definition ng marriage. Ganyan niya ngayon sinasagot yung mga Pariseo. Kasi yung mga Pariseo, nice yung mga Pariseo talaga. Maipako si Jesus sa krus eh. Isang maling sagot lang ni Jesus Christ, gagawa sila ng hakbang para ma-execute nila si Jesus. Pero tingnan nyo kung paano sumagot si Jesus. Sabi niya, ang marriage, nung pasimula pa lang, in the beginning. He looks back on Genesis chapter 1 and 2. Yan po yung kanyang reference. Male and female, magiging one flesh. At sinasabi niya rito, kung ano man yung pinagbuklod ng Panginoon, what God has joined together, talagang wala na pong makakapaghiwalay po doon. So, dito dinedefine ni Jesus Christ na yung marriage po is God-initiated. Hindi po ito initiated ng tao. Ang nagpasimula po ng marriage ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Pangalawa po, it is covenant-based. Ibig sabihin po, ito po ay tipanan sa pagitan ng dalawang individual. Hindi lang po basta nangako, hindi lang po basta pumirma ng kontrata, kundi kasama po ang Panginoon every time po na tayo po ay ikinakasal. Amen? Hindi lang tayo nangako dun sa mahal natin sa buhay, kundi nangako din tayo sa ating Panginoon. And it is spiritually joined. Hindi lang kayo magjo-join in flesh, but you will also be one in spirit. Amen? It is not just legal, it is not just emotional. Ang pogi kasi, pastor. Ang ganda kasi, pastor. Hindi lang 'yun. It's not just about emotion. Love is not just catered by emotion. 'Di ba sabi ni Pastor Edgy noong linggo? Love is all about decision. Nagdesisyon ka na mahalin yung isang tao. And it's not just about physical. Nilinaw po natin ito. Kasi yung ganda nyo po na nakikita ngayon, yung gwapo po na nakikita ngayon, kapatid, all of that will fade away. So you are joined not just physical, emotional, legal, but it is a divine union with God. So what is the main point? The main point here is that marriage is rooted in creation, not in culture. Hindi sa kultura natin, hindi sa kultura ng mga Hudyo, kundi sa creation ng ating Panginoon. Meron din akong gustong sabihin dito. Sabi dito, marriage is not sustained by chemistry alone. May mga ibang relationship nagsisettle sa chemistry. May mga relationship nagsimula kasi maganda yung kanilang chemistry. Pag sinabing chemistry, hindi po yan yung subject sa science. Okay? Ito po yung sinasabi na parang nagja-jive kayo together, parang sabihin natin na yung gusto niya, gusto mo din, yung mga hobbies niya, hobbies mo din, yung mga sabihin natin ayaw niya, ayaw mo din. So it's more like that, no? Na pwede tayo magsama. Pero in the long run, sometimes preferences change. You believe that? Minsan nagkakaroon na rin tayo ng kanya-kanyang choices. Minsan nagkakaroon na rin tayo ng kanya-kanyang decisions. Minsan nagkakaroon na tayo ng kanya-kanya nating habits. And would you still remain the same in love with your partner? Even though a lot of things will change. Tanong mo nga yung katabi mo, mamahalin mo pa rin ba ako? Kahit may mga magbago sa akin. Diba? It is sustained by, ano daw po? Covenant? Commitment. Wow! Again, yung pangako natin, hindi lang sa tao. Kanino po tayo nangako? Sa Panginoon. Kaya, alam niyo po, napaka-importante din na
kinakasal. Kasi po kung tayo po nag-declare lang na gusto mo ko? Gusto kita? Tayo na, magsama na tayo. Pag ganun po yung nangyari, ibig sabihin po nun, nanumpa tayo, kanya-kanya lang. Dito lang po, sa atin lang. Hindi kasama si Lord. Pero kapag may kasama tayong Panginoon, may kasama tayong Diyos, kapatid, mas matibay ang pagsasama. Sabi mo sa katabi mo, magpakasal ka na. Amen? Ha? Baka may hindi pa po kasal eh. No? Husbands! Ito, nasabi na rin ni Pastor Edgy. Pero maganda po ito, sabi dito, husbands, love is not just for kilig moments. It is a covenant loyalty. Amen? Wives, submission is not oppression. Ulitin ko po. Wives, nandyan ba ang aking wife? Ayun, nasa likod. Submission is not oppression. Minsan kasi parang ang hirap-hirap pong mag-submit na mga kababaihan at feeling po nila ay ino-oppress po sila. Pag sinabi pong ino-oppress, parang malalim po kasi sa Tagalog, inaalipusta. Parang ganun po. So, it's not pag-aalipusta. Kapatid, kapag nag-submit po tayo sa asawa nating lalaki, ibig sabihin din po, nagsasubmit din tayo sa ating Panginoon. Lahat ng bills, isubmit mo sa Kanya para siya magbayad. Amen? Lahat ng mga bayarin sa bahay. But then again, it is a partnership of covenant faithfulness. Young people, marriage is not just wedding day aesthetics. Nasaan young people? Taas kamay. Where's the young people? Marami, isa sa mga dahilan ngayon kung bakit hindi na nagpapakasal, kasi gusto nila, yung kasal nila may drone. Yung kasal nila, gusto nila may fireworks sa gilid, sa dalawang stage. Yung kasal nila, gusto nila may dalawang kalapate. Ano ibig sabihin nun? Kailangan en grande. Kung pakakasalan mo ko, kailangan magpakasal ka sa isang prinsesa. Kailangan umutang ng 100,000 just for the wedding. That's one of the reason nowadays kaya hindi na nagpapakasal. That's one of the reason nowadays kaya yung mga lalaki umaatras sa kasal. But that's the harsh truth. Sobrang demanding ng kababaihan. Sorry po, magagalit kayo sa akin. Baka man pagbabatuhin niyo ako dito. Pastor ka pa man din. But that's the hard truth, mga kapatid. Nagpakasal ba tayo for that one day occasion? Nagpakasal ba tayo para maging prinsesa tayo ng one day? Hindi, di ba? Nagpakasal ka kasi mahal mo yung tao. You want to spend the rest of your life with that man or with that woman. Nangako ka na mamahalin mo siya. Hanggang sa hukay, hanggang sa makamatayan. Tapos just for that one day, gusto mo ubusin mo lahat yung, ilustay mo lahat yung pera? Amen? Mahina na yung amen. But I'm just speaking about reality. Kami po ni Jam, hindi po kami nagpakasal ng bongga. Hindi po. Though it's the dream wedding, but then, during that time, hindi talaga kaya. Nahirapan din po kami. That was pandemic. Marami pong rason para magpa-engrande sana, pero hindi pa rin po natuloy. And wala po kaming pinagsisisihan. Praise God, may baby na po. Nag 1-year-old na rin. Thank you, Lord. And again, I'm saying this, nananawagan ako sa lahat ng young people ngayon, lahat ng mga nakikinig ngayon. Please, don't settle for the grand wedding day. Settle for the person that you love the grandest. Yung pinakamamahal mo. Hindi yun natutukoy dun sa kung magkano yung ginastos nyo on that wedding day. Natutukoy yun kung gaano mo siya kamahal and paano mo siya mamahalin for the longest time na magkasama kayo. Amen? Amen. Instead of saying, how can I get out? Minsan yan na yung tanong natin, Lord, bigat na nung married life. Lord, ang bigat pala magpamilya.
Lord, ang bigat ng asawa ko, pabigat. Ang bigat sa damdamin, ang bigat sa bulsa, ang bigat sa lahat ng bagay. Lord, pwede bang bitawan ko na lang yung marriage? Pwede bang makipaghiwalay na lang ako? Instead of asking those questions, start asking, how can I glorify God in this covenant? Ulitin ko po. Start asking now, how can I glorify God in this covenant? Paano natin mapaparangalan ng ating Panginoon dito po sa sinumpaan natin sa harapan niya? Amen? If God joins it, then only God can define it. Number 2, kingdom reality. The hardness of the heart damages the covenant. Ano pong sabi diyan ni Moises? Sabi ni Jesus Christ. Verse 8, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo, subalit hindi ganon sa pasimula. Umulit na naman si Jesus, nag-reminisce na naman siya. Hindi naman yun yung natural, or sabihin natin yung pinaka-disenyo ng marriage. Pero anong nangyari? Inalaw na lang yung divorce kasi ang tigas ng ulo mo. Sabi mo sa katabi mo, matigas kasi yung ulo mo. Matigas yung ulo natin. Pare-pareho tayo. Now, Jesus is explaining here, hindi naman talaga yung ulo, pero yung puso natin. Pusong bato. Di ba? Tingnan po natin to. Ano ba yung hardness of the heart? Hardness of the heart means spiritual stubbornness. Refusal to? Pride over? Gusto nang makipagbate, pero ikaw, ayaw mo pang makipagbate. Gusto mo papahabain, hindi, magsisi ka dyan. Hindi, lumuhod ka muna. Flowers muna. Maghugas ka muna ng plato. Ayusin mo muna yung bahay. Linisan mo muna yung bahay. Ihatid mo muna ako sa opisina. Ang dami. Nagmamaganda. Refusal to forgive. Ayaw magpatawad. Kahit lumuhod na. Kahit lahat ng efforts ginawa na. Bakit? Kasi ang taas. Tandaan natin, ano sabi ng Panginoon? Yung mga nagpapakumbaba, tinataas ng Diyos. Yung mga nagmamataas, binababa ng Panginoon. So see, sabi lang dito, divorce was permitted because sin entered the picture. Kung tatanungin niyo po ako, Pastor, yung divorce po ba nasa Biblia? Yes po. Pero, ang tanong, inaalaw ba talaga ni Lord yung divorce? Ano pong sagot? Hindi. Divorce is not God's design. It is a concession to human sin. Now, this is a warning for each and every one of us. Nakakatakot po ito. It also happened in Romans 1. It will come a time that God will give up correcting you and rebuking you. Ulitin ko po. It will come a time that God will stop rebuking you and correcting you. Sa Tagalog po, darating ang oras na ang Diyos ayaw nang i-correct ka. Ayaw nang i-rebuke ka. At hahayaan ka na lang niyang magkasala. Nakakatakot. That's what happened in Deuteronomy chapter 28. God allowed divorce to happen. Bakit? Kasi matigas yung ulo nila. Romans 1. Ano yung Romans 1? God gave them to their sexual pleasures. If you are finding a scripture about homosexuality, you can find that in Romans chapter 1. God gave them up in their sexual desires. That's why mayroong homosexuality ngayon. Nagkakasala ka ba? Nagigilty ka pa ba? Meron pa bang guilty feeling sa puso mo kapag nakakagawa ka ng kasalanan? Praise God.
Pero kapatid, darating din yung point, para ka ng pusong bato. Yung mga mali mong ginagawa, yung mga masasamang gawain, parang hindi ka na nakukonsensya. And ang tanong, nire-review ka pa kaya ni Lord? Kinokorek ka pa kaya ni Lord? Because it came a time here that God considered the human sin. Kung ano yung gustong ginagawa natin, yun na lang. Kami nagtatanong din Pastor, bakit po may impyerno? Para saan po yung impyerno? Kala ko po ba mahal tayo ng Panginoon? Bakit po ginawa yung impyerno? Para po saan yung lake of burning sulfur na yan? That place is a place for people who don't want to love God. Who don't want to have a relationship with God. And here's the good thing. Good thing pa rin. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, hindi niya ipipilit ang sarili niya sa atin. Kung ano yung gusto mo, yun ang kanyang susundin. Nakakatakot. But here's the thing. Kailangan ba tayong magkaroon ng pusong bato? Lalo na sa pag-ibig, lalo na sa pagmamahal, lalo na sa asawa natin, lalo na sa karelasyon natin. Kailangan pa bang umiral yung pride? Kailangan mo pa bang patigasin yung puso mo? Kailangan pa bang pahabain yung awayan na yan? Hindi ba pwedeng magpatawad na lang? Para magpatuloy yung relationship? Para mag-glorify ang ating Panginoon? Kung pinatawad ka ng Panginoon, dapat patawarin mo din siya. Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo na siya. Amen? Amen? Parang nakikipag-usap talaga ako dito sa mga tao. Parang meron talagang kabigatan ngayon. I believe God is working now in your marriage. I believe God is working now in your relationship. Kung ikaw kinakausap ka ni Lord, sigurado yung kapartner mo kinakausap na rin ni Lord ngayon. Amen? This is the reality. Most marriages don't collapse overnight. Tama po ba? Hindi naman po lahat nasisira yung marriage just overnight They erode through unforgiveness. Nasisira yan kasing walang pagpapatawad. Lalong nasisira yung relasyon kapag pareho na kayong tahimik sa bawat isa. Yung hindi na kayo nag-uusap. Ano kayo, mag-border? Hindi kayo mag-asawa?